Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-39 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na si Doña Consolacion. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Si Doña Consolacion, asawa ng Alperes, ay ipinakilala bilang isang babaeng nagpipilit magmukhang taga-Europa sa pamamagitan ng pagkukulay ng mukha at pagsasalita sa wikang Kastila. Siya ay dating labandera na nakapag-asawa ng isang kawal na naging Alperes, ngunit kahit nakaaangat na sa lipunan, hindi pa rin siya nawalan ng ugali ng isang mababang uri ng tao, lalo na't wala siyang edukasyon. Isang araw, galit na galit si Doña Consolacion dahil hindi siya pinayagan ng kanyang asawa na magsimba. Habang siya ay nagnginggit-ngit, narinig niya ang awit ni Sisa mula sa kulungan. Si Sisa ay 2 araw nang nakakulong doon. Dahil hindi naintindihan ni Sisa ang utos ng Doña sa wikang Kastila, hindi niya ito sinunod. Nagalit si Doña Consolacion at ibinuhos kay Sisa ang lahat ng kanyang galit. Nilatigo niya si Sisa at inutusang kumanta. Dahil sa takot at sakit, si Sisa ay kumanta ng Kundiman ng Gabi, na sa kabila ng kanyang pagdurusa ay nagbigay ng pansamantalang kaligayahan sa Doña. Habang nakikinig, napansin ng Doña na hindi niya namalayang nagsasalita na siya sa Tagalog, isang bagay na hindi niya ginusto. Sa galit at kahihiyan, pinalayas niya ang gwardya sibil na nakasaksi sa pangyayari. Muli niyang sinubukan pasayawin si Sisa, ngunit nang hindi ito sumunod, muli niyang nilatigo ang babae. Sa wakas, nawalan ng malay si Sisa dahil sa matinding paghihirap at sugat. Dumating ang Alperes at nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Sisa. Nagalit siya kay Doña Consolacion at inutusan ng isang kawal na bihisan, pakainin at gamutin si Sisa. Inatasan din niya ang mga kawal na ihatid si Sisa kay Ibarra kinabukasan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Galit na galit si Doña Consolacion dahil sa hindi siya pinayagang magsimba ng kanyang asawa. Narinig ni Doña Consolacion ang pag-awit ni Sisa mula sa kulungan at inutusan siyang umakyat. Dahil sa hindi pagsunod ni Sisa, nilatigo siya ng Doña at inutusan siyang kumanta ng kundiman. Nagalit ang Alperes sa nasaksihang kalupitan ng kanyang asawa kay Sisa at inutusan ang mga kawal na alagaan si Sisa. Inihanda si Sisa upang ihatid kay Ibarra kinabukasan. Mga mahahalagang tauhan. Doña Consolacion, siya ang esposa ng Alperes at tinaguriang reyna ng mga Guardia Civil. Siya ay isang mabagsik at walang pusong babae na walang pakialam sa opinyon ng iba. Sa kabanatang ito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pahirapan si Sisa, Alperes. Siya ang puno ng mga Guardia Civil na asawa ni Doña Consolacion. Bagamat hindi siya tuwirang nakialam sa mga gawain ng kanyang asawa, ipinakita ang kanyang pagkadismaya at galit nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Sisa. Nag-utos siya na gamutin si Sisa at paghandaan ang paghahatid nito kay Ibarra. Sisa, isang ina na nawalan ng katinuan dahil sa matinding kalungkutan at paghihirap. Sa kabanatang ito, siya ay biktima ng kalupitan ni Doña Consolacion. Pinilit siyang kumanta at sumayaw. At sa huli ay pinarusahan ng malupit. Guardia Civil, mga sundalo na sumusunod sa mga utos ng Alperes at ni Doña Consolacion. Nagulat sila nang marinig ang Doña na nagsalita ng Tagalog. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa bahay ng Alperes, particular na sa kulungan kung saan nakakulong si Sisa. Ang tahanan ng Alperes ay nagsilbing lugar ng kalupitan at puot, habang ang kulungan ay nagpakita ng kawalang awa at karahasan na naranasan ni Sisa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Alperes, ang pinuno ng mga Guardia Civil o mga sundalo, isang ranggo sa hukbo na mas mataas sa sarhento ngunit mas mababa sa tenyente. Esposa,
Asawa, karaniwang tumutukoy sa babae o may bahay. Kandila, isang uri ng ilaw na gawa sa wax na may mitya sa gitna na sinisindihan upang magbigay liwanag. Procession, isang relihiyosong parada o pagdiriwang na karaniwang may kasamang mga santo at banal na imahe na ipinaparada sa mga kalsada. Senyor o senyora, isang titulong iginagawad sa mga taong may mataas na katayuan sa lipunan, ginagamit bilang tanda ng paggalang. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kwento ay nagpapakita ng mga pang-aabuso na nagaganap kapag ang isang tao ay binigyan ng kapangyarihan ngunit walang malasakit o tamang moralidad. Si Doña Consolacion, sa kanyang pagnanais na ipakita ang kanyang kapangyarihan, ay naging malupit kay Sisa, isang halimbawa ng kung paano ang kapangyarihan ay maaaring gamitin sa maling paraan. Ipinapakita ng kwento ang kawalan ng katarungan sa lipunan, lalo na sa mga mahihina at walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang paghihirap ni Sisa sa kamay ni Doña Consolacion ay isang malinaw na representasyon ng kawalan ng hustisya na nararanasan ng mga mahihirap. Si Sisa ay simbolo ng mga biktima ng kalupitan at pang-aapi na nawalan ng kanilang karapatang pantao. Sa kanyang pagkabaliw at pagkakulong, ipinapakita kung paano ang mga biktima ng pang-aabuso ay nawawalan ng dignidad at pagkatao. Ipinakita sa kwento kung paano ginagamit ang wika bilang instrumento ng kapangyarihan at kung paano ito nagiging hadlang sa komunikasyon at pagkakaunawaan. Ang paggamit ni Doña Consolacion ng wikang Kastila upang ipakita ang kanyang mataas na estado ay isang paraan ng paglalayo niya sa iba, lalo na sa mga tulad ni Sisa na hindi nakakaintindi ng wika. Ipinapakita ng karakter ni Doña Consolacion na kahit nagbago ang kanyang kalagayan sa buhay, ang kanyang ugali at asal ay nanatiling mababa. Ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na pagbabago ay dapat magmula sa loob, hindi lamang sa panlabas na anyo. Ang kanyang masamang ugali ay hindi nabago ng kanyang pag-angat sa lipunan at ito ang nagdulot ng kanyang kalupitan kay Sisa. At diyan nagtatapos ang 39 na kabanata ng Noli Me Tangere, si Doña Consolacion. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.